Magandang araw sa inyong lahat. Ito ang presentasyon ng aking paglalakbay na aking ginawan ng lakbay sa Naysay. Tara, simulan na natin. Tagaytay nga ang lugar na aking napili upang gawan ng lakbay sa Naysay. Isa ang Tagaytay sa mga lugar na madalas naming pagbakasyonan kasama ang buong barkada ni Papa at ang mga anak nito. 2 hanggang 3 oras lang naman ang biyahe papunta dito mula sa Quezon City kapag hindi traffic. Pagkarating namin sa Tagaytay ay doon kami sa Canyon Woods Village nagpapatuloy upang bisitahin ang bahay ng mama ng kaibigan ni Papa. Tahimik dito dahil village nga kung tawagin at napakalinis ng kapaligiran. Malalayo ang mga bilihan ng pagkain dito at sa labas pa ng village ang mga palengke. Ang kadalasan na ginagawa namin sa tuwing kami ay nagbabakasyon dito ay syempre lilinisin muna ang bahay na aming tutuluyan sa Canyon Woods. Malalaki ang mga bahay sa loob ng village na ito pati na rin ang tinutuluyan namin. Kaya't pakiramdam ko ay hindi ako karapat-dapat na makaapak dito dahil parang mayayaman lang ata ang nakatira dito. Alas 6 pa lamang ng umaga ay may maririnig ka nang nag-vacuum sa kalsada upang alisin ang mga dahon na nagkakalat. Nice. Pagsapit ng tanghali ay kanya-kanya na kami ng pinagkakaabalahan at pinagkakalibangan. Ang mga magulang naman namin ay nagmamadyong na at kami namang mga bata ay gumagala na sa loob ng village upang puntahan ang iba't ibang mga gandang tanawin. Sa bawat mga gandang tanawin na aming napupuntahan ay agad akong nagpapakuha ng litrato upang aking naipangpalit tong profile picture ko sa Facebook. Dahil sino ba namang hindi maaakit na magpalit ng profile picture sa Facebook dahil napakarami na mga gandang tanawin dito. Napakaganda ng tanawin dito at ang mga huni lang ng ibon ang maririnig mo. Sa paglibot namin ng village ay napuntahan namin ang 3 iba't ibang mahabang tulay. Sa unang tulay o bridge 1 kung tawagin ay talagang nakatatakot dahil yari lamang sa kahoy at lubid ang tulay na ito. Sa paghakbang mo pa lang dito ay malulula ka na sa taas ng tulay na ito at ang makikita mo lang sa ilalim ng tulay ay ang makakapal at nagsisilakihang mga dahon. Talaga nga namang nakatatakot at nakapangingilabot kung sakaling ikaw ay aksidenteng nahulog dito. Sinasabi ng aking ninong na bata pa lamang siya ay nakatayo na ang mga tulay na ito kung kaya't nakatatakot na ang tumulay dito dahil napakatagal na nito at hindi ko na alam kung kailan ito magkakalas o masisira. Sa pangalawang tulay naman na aming pinuntahan ay yari na ito sa bakal kung kaya't medyo magaan na sa aking kalooban ang tumulay dito. Matibay naman ito sa tingin ko, ngunit sa bawat takbang mo lang ay kakabahan ka dahil maririnig mo ang tunog ng nagkukuskusang pyesa ng mga bakal sa tulay. Huwag mo nang subukan pang tumingin sa ilalim habang ikaw ay tumatawid dahil napakataas nito at talaga nga namang malulula ka. Sa panghuling tulay na aming pinuntahan ay halatang bagong ayos pa ito at matindig pa ang pagkakapintura. Malaking bato ang hagdan na dadaanan bago makarating dito. Matibay ang pangatlong tulay at sa paglakad ay tunog lang sa hampas ng hangin at mga dahon ang maririnig mo. Pagsapit ng hapon ay babalik na kami sa aming tinutuluyan upang kumain at magpahinga. Pagkarating naman ng gabi ay magtitipon kami upang magkwentuhan ng mga nakatatakot. Nalaman ko nga na may multong magpaparamdam sa loob ng bahay na aming tinutuluyan. May 3 palapag ito at may basement din. Sa basement ay may mga sirang pader din at pundi-pundi na ang mga ilaw. Talaga nga namang nakapangingilabot ang pumunta dito lalo na at nung nalaman ko na may multo dito. Sa master's bedroom naman ay madalas na nagpapakita sa aking pinsan ang lalaking nakaitim at lagi daw itong nakatalikod kapag nagpapakita sa kanya. Sinasabi nga nila na may mga multo daw ang bawat bahay sa loob ng subdivision dito dahil pinupuntahan lang daw ito ng mga tao upang magbakasyonan. Nakatatakot ang kanilang mga kwento patungkol sa kanilang karanasan sa loob ng mansyon. Sa kabila ng kanilang mga nakatatakot na karanasan ay wala pa naman ako nakikita sa mga sinasabi nila at wag naman sana. 1 linggo lang ang aming pagbabakasyon dito at masasabi kong sulit na ito. Napakaganda ng mga tanawin at marami na rin akong nagawa at naranasan na hindi ko malilimutan. At ayun na nga,
Dito na nagtatapos ang aking lakbay sa Naysay at inaasahan kong meron kayong natutunan tungkol sa lugar na aking pinuntahan.